Magandang araw mga ka-Express Info. Sa February 10, muling magtitipon-tipon ang mga manlalaro ng Gilas Pilipinas para sa kanilang unang ensayo sa mas mahabang panahon ng paghahanda kumpara sa nakaraang mga qualifiers. At sa pagkakataong ito, hindi lamang sila magsasagawa ng closed-door practices sa bansa, lilipad din sila papuntang Qatar para lumahok sa isang pocket tournament na bahagi ng kanilang paghahanda. Ito ay isang malaking hakbang upang mapabuti ang kanilang diskarte at magbigay daan sa mas mahigpit na pagsubok laban sa mga international teams. Isa sa mga pinakainaabangang balita ay ang posibilidad na sumama si Kai sa Qatar. Kahit hindi man siya maglalaro bilang suporta sa kanyang mga kakampi. Ang ganitong uri ng presensya ay mahalaga tulad ng ipinakita ni AJ Edo sa mga nakaraang pagkakataon na kahit may indindang injury, lagi siyang nariyan para sa koponan. Ang suporta ni Kai sa koponan ay maaring magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga kakampi at magpapalakas sa kanilang moral. Ang Gilas Pilipinas ay lilipad patungong Doha, Qatar para sa isang mahalagang pocket tournament kung saan makakaharap nila ang iba't ibang malalakas na koponan. Isa sa mga highlights ng torneo ay ang sagupaan nila laban sa Lebanon sa February 15. Ito ay isang matinding bakbakan na muling magtatapat ang dalawang bituin ng basketball na sina Justin Brownlee at Wael Arakji. Noong una, magkasama sina Justin Brownlee at Wael Arakji sa isang Lebanese club team kung saan nagkampiyon sila. Pero sa pagkakataong ito, sila ay nasa magkasalungat na panig ng court. Kilala si Wael Arakji bilang isa sa mga pinakamahusay na front guard sa Asia na nagbigay ng malaking hamon sa Gilas sa mga nakaraang laban. Pero ngayong naturalized player na si Justin Brownlee para sa Pilipinas, asahan ng isang bagong dynamics na maaring magbago sa takbo ng laro. Ang kanilang tapatan ay inaasahan na magiging kapanapanabik at puno ng aksyon. At sa pagbabalik na AJ Edo sa lineup ng Gilas Pilipinas, inaasahan na magiging malaking tulong siya sa koponan, lalo na't siya ang papalit pansamantala kay Kai na nasa injury list. Si AJ Edo ay kilala bilang isang matatag na depensa at mahusay na shot blocker na nagbibigay ng malaking impact sa koponan noong nakaraang FIBA World Cup. Ang kanyang presensya ay mahalaga para mapanatili ang mataas na antas ng laro ng Gilas, lalo na sa ilalim ng basket. Isa pang mahalagang bahagi ng preparasyon ng Gilas ay ang pagpili ng kanilang Final 12 na manlalaro para sa nalalapit na laban kontra New Zealand at Chinese Taipei. Sa kasalukuyan, merong 14 na manlalaro na ang pool ng Gilas, kabilang sina Justin Brownlee, AJ Edo, Junmar Fajardo, Japit Aguilar, Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Kyle Tamayo, Sergio Perez, Scottie Thompson, Chris Newsom, Calvin Oftana, Mason Amos, Troy Rosario, at Ange Kwame. Sa injury list naman ay sina Kai Soto at Kevin Kiambao. At ang tanong ngayon, sino ang mapupunta sa Final 12? Isa sa mga inaasang magiging malaking desisyon ng coaching staff ay kung sino ang maiiwan sa pagitan ni Mason Amos at Troy Rosario o kung sakaling si Jamie Malonzo ay hindi makasama dahil sa iniindang calf injury. Ang mga manlalaro tulad ni Ange Kwame ay nagbibigay ng flexibility sa koponan dahil marami siyang maging backup sa posisyon ng center o forward. Habang ang mga veterano na tulad ni Junmar Fajardo at Japit Aguilar ay patuloy na nagbibigay ng stability at karanasan sa frontcourt. Ang pocket tournament sa Qatar ay hindi lamang isang pagkakataon upang mapabuti ang diskarte ng koponan, kundi isang hamon din upang maipakita ang kanilang lakas laban sa iba't ibang koponan. Ang mga larong ito ay magiging sukatan ng kanilang kahandaan bago ang mga official na laban sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ang Gilas ay nakatakdang harapin ng New Zealand sa February 21 at ang Hong Kong sa February 24. Ang dalawang laban na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kanilang magandang standing sa qualifiers at matiyak ang kanilang pwesto sa torneo. Ang mga laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaisa ng koponan,
kundi pati na rin sa kanilang kakayahang mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon. At ang pagbabalik ni AJ Edo at ang potensyal na presensya ni Kai, kahit na hindi siya maglalaro, ay magbibigay ng dagdag na kumpiyansa sa koponan. At ang leadership ni Justin Brownlee, kasama ang dedikasyon ng iba pang manlalaro tulad ni Scottie Thompson, Dwight Ramos at Calvin Optana, ay magpapakita ng diwa ng pagiging isang tunay na pambansang koponan. Ang laban kontra Lebanon ay isa sa mga pinaka-inaabangang laro sa Pocket Tournament. Ang Gilas ay may pagkakataong makabawi mula sa kanilang nakarang pagkatalo sa Lebanon, lalo na't ngayon ay meron na silang bagong armas sa katauhan ni Justin Brownlee. Ang kanyang versatility at husay sa opensa ay magiging malaking tulong upang ma-neutralize ang mga banta mula kay Wael Araxi at sa iba pang mga manlalaro ng Lebanon. Bukod dito, ang coaching staff ng Gilas sa pangunguna ni Coach Tim Cone ay inaasahang magdadala ng bagong strategy at adjustments upang mapabuti ang kanilang depensa at depensa. Ang karanasan ni Coach Tim Cone bilang isang multi-titled coach sa PBA ay tiyak na makakatulong upang maihanda ang koponan sa mataas na antas ng competition. Ang suporta ng sambayan ng Pilipino ay nananatiling mahalaga para sa tagumpay ng Gilas. Sa bawat laban, hindi lamang ang mga manlalaro ang nagdadala ng bandila ng Pilipinas, kundi pati na rin ang mga milyong-milyong Pinoy na nagdarasal at sumusuporta sa ating koponan. Ang Pocket Tournament sa Qatar ay hindi lamang isang simpleng paligsahan, kundi isang hakbang tungo sa mas malaking layunin. Ang maitaguyod ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamahusay na basketball team sa Asia at sa mundo. At habang papalapit ang February 10, ang araw ng unang ensayo ng Gilas Pilipinas, malinaw na handang-handa ng koponan na harapin ang mga hamon sa darating na Pocket Tournament sa Qatar. Ang kanilang determinasyon, kasama ang suporta ng sambayanan, ay tiyak na magdadala ng inspirasyon at lakas ng bawat manlalaro. Ang posibilidad na makita si Kai na sumama sa koponan kahit hindi siya maglaro ay magdadala ng moral boost sa koponan. Ang laban kontra Lebanon sa February 15 ay inaasahang magiging isang mainit na sagupaan. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.